Hello mga kasuki, ma-share ko nga lang sa inyo ang aking morning routine. Ito na talaga ang madalas kong ganap tuwing gigising ako ng umaga. Diretso ko talaga dito sa aking lababo. At ito nga ang madalas kong ginagawa kung hindi ako magsasaing ay magpapainit ng tubig. Pero madalas hindi muna yan ang ginagawa ko dahil pagising ko sa umaga ay makikita ko nga talaga dito sa aking lababo na nagkalat yung mga dumi ng mga daga. Pero ngayon nga mas uunahin ko nga ang magsaing dahil feeling ko nga ay nagugutom na ako at gusto ko na nga munang kumain sana. At ito nga mga dumi ng daga na to na nagkakalat dito sa lababo ko araw-araw ay nanggagaling nga yan doon sa taas ng bahay ko. Ito kasing bahay namin ay diretso lang sa higyan, wala namang kesame dito sa baba at yung mga gilid-gilid niyan ay hindi naman nakapix, may mga butas-butas yan kung saan dumadaan yung mga daga. Tapos pagka nagtatakbuhan yung mga daga doon sa taas, yung mga dumi nila doon na naipon na sa taas, ayun naglalaglagan na dito sa baba. Ayan talaga mga kasukad, pinaka-problema ko dito sa bahay namin bukod nga dyan sa mga maraming bubuwit na patakbo-takbo dito sa aking lababo ay dumadagdag pa nga itong mga dumi nila na kailangan kong linisin araw-araw. Isinalang ko lang yung aking sinaing, pagkatapos naman ay magpapakulo ako ng mainit na tubig ngayon para makapagkape na nga muna. At nang maisalang ko na nga yung mainit na tubig ko ay eto na, umpisahan ko ng paglilinis dito sa aking lababo. Pero bago ko nga malinisan yan mga kasuki ay kailangan ko naman tanggalin isa-isa muna itong mga nakapatong na gamit dito sa aking lababo para mapunasan ko nga ng maayos. At kahit nga nilinis ko na ito sa umaga pero pagdating nga ng hapon at maghuhugas na naman ako ng plato ay meron na naman ako nakikitang dumi ng mga daga kaya naman linisin ko na naman yan. Kaya naman ang ending tuwing lalapit ako dito sa lababo ko lagi na lang akong may hawak na basahan. Feeling ko tuloy wala nang katapusan yung paglilinis ko dito sa lababong to. Minsan naiinis na talaga ako dahil tinatamad ako pero kailangan kong kumilos. O diba nabubulol pa ang person, charis. At ang madalas ko ang ginagamit sa tuwing maglilinis ako dito sa lababo ko ay itong basahan lang naman at itong dishwashing liquid. Hindi ako gumagamit ng sabon dahil pagka sabon masyadong mabula. At kung mapapansin nyo nga sa tuwing magkukusot ako nitong basahan ko dito sa aking lababo ay nililinis ko pa itong lababo ko dahil dito ko nga rin hinuhulog yung mga dumi ng daga na pinunas ko dito sa itaas. Huwag kayong mag-alala dahil nililinis ko yan lababo ko, baka sabihin nyo na naman ay balahura ako, charis. At hindi nga lang yung lababo ang pinupunasan ko, pati nga yung ibabaw ng mga gamit ko pinupunasan ko pa dahil feeling ko nga ay nandun pa na iwan yung ibang dumi, charis. Ang sabi ko nga dito sa asawa ko, palagyan na lang kaya ng kisame itong baba ng bahay namin para naman hindi araw-araw ay linis ako ng linis ng mga dumi ng dagang to. Kaya lang syempre budget ang problema. Madali lang talaga magsalita pero mahirap kumilos kapag nga walang datong. Ang tagal ko naman kasi makasahod dito kay Mita. Paano ba naman 1,000 views 0.1 o kailan ko pa masasahod yun? Napapasana all na lang talaga ako kapag meron ako napapanood na mga content creator na sumasahod ng malalaki. Ako hindi ko alam kung kailan ako sasahod. Parang taon na yung binilang ko dito, wala pa rin, charis. Pero naniniwala na naman ako sa kasabihan na kapag may tiyaga, may nilaga. Sana lang talaga meron akong malalaga, charis. At sa dami nga ng daldal ko, eto natapos na pala ako dito sa lababo ko. Kaya dito ko naman nahaharapin itong aking lamisa na pagising ko pa lang ay meron na kagad kalat. Yung tipong pagtulog mo sa gabi, malinis yung lababo mo, pati yung lamisa mo. Kahit isang kalat ay walang nakapatong. Pero pagising mo ng umaga, ayon, parang ang binagyo. At malinis na nga yung lababo ko at yung lamesa ko, kaya eto makakapagkape na rin sa wakas. Pagka ganito talaga na mas nauuna yung paglilinis ko dito sa lababo ko at dito sa lamesa ko ay hindi ko muna tinitimpla itong kape ko dahil madalas nakakalimutan ko. Pagtingin ko ay malamig na pala. Minsan tuloy feeling ko kasali na rin ako dun sa mga madalas nagkakape na pinapalamig lang bago inumin. At dahil nga hindi pa luto yung sinaing ko at yung aking ulam, kaya ito na lang muna ipapartner ko sa aking kape. Carbonara daw to pero wala namang lasa pero pinagtiyagaan ko na kaysa naman walang laman yung tiyan ko. At habang ako nga kumakain dyan ay patawa-tawa pa nga ako dahil kausap ko yung anak ko dyan. Paano ba naman ay pagising ko wala palang bigas. Itong asawa ko hindi nag-iwan kaya yung binigay sa akin ng anak ko ayun, yun na lang ang pinambili ko ng bigas. At pagkatapos ko nga magkape, eto maluluto ko na itong langgunisa na inutang ko pa sa kapitbahay at sa susunod pa na linggo ang bayad, charis. Oh, wag kayo judgmental. Alam ko nangungutang din kayo. Kasama na sa buhay natin yan. Lalo kung wala kang pambili ng ulam, abay utangin mo para kung makakain lang pamilya mo, char. At eto, malapit na nga maluto itong langgunisa ko pero ginupit-gupit ko pa isa-isa ang plastic nito dahil hindi pala ito natutunaw. O baka mabas pa ako dito sa gunting na ginamit ko. Ito pa yung bigay ng Pasig, ginamit ko na. Pero wag kayong mag-alala, hinugasan ko muna yan bago ko ginamit, charis.
At itong langgunisang niluto ko ay ulam na namin to sa tanghalian dahil yung mga kasama ko mga tulog pa. Ako nagkape na kanina. Kaya ayan, ulam na hanggang hapon. O di ba may silbi naman yung pangungutang ko dahil inunap na namin maghapon. Hindi na ako na problema kung ano pang uulamin namin. Charis. At yun lang muna. See you on my next vlog. Bye!